Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, umusok si Torre. Nako, Palasyo, Kongreso na siya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. O yan o, General Torre umusok ang cellphone dahil sa suporta. Ito ang pinagmalaki ni General Torre matapos i-anunsyo ang pagtalaga sa kanya bilang PNP chief. Anya, sa rami ng nagpakita ng suporta ay umusok umano ang kanyang cellphone. Nako, salamat sa inyong suporta, text muna at umuusok na phone ko. Yan po ang sabi ni General Torre. Salamat po. Ayan mga kababayan, umusok pala sa dami ng nagpapasalamat at sumusuporta dito kay PNP Chief General Torre. O yan mga kababayan, at ito po, ipapakilala po natin yung ilan po sa mga nagpasalamat at nagpakita, nagpakita ng suporta dito po kay PNP Chief Police Major General Torre. Ito mga kababayan, unahin na po nating ipakilala. Ito, ang mga young guns ng kamera. Sa makataong pamumuno ni General Torre, we are in good hands. Ayon po yan sa Young Guns, no? HOR Young Guns, House of Representative Young Guns, no? Alam niyo po ba, mga kababayan, no? Itong Young Guns na ito ay palaging nag-o-oppose, no? Sa war on drugs at palagi nilang criticize yung naging war on drugs ni former President Duterte. Ibig sabihin, they are against, no? Doon po sa pagsupil sa droga, no? At sila din po mga kababayan ang medyo maingay pagdating po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So what does it mean mga karibin natin? Yung bumabati kay General Torre ay parang tawag dito, mortal. Mortal na kritisismo or criticizer, no, ng Duterte. Lalong-lalo na po sa war on drugs. Itong si Kung Hon, di ba? Maybe yung iba nga dito, I think, correct me if I'm wrong mga kababayan, yung iba po dito sa Young Guns ay nasa watchlist po mga kababayan. I think si Kung Hun yata yun yung nasa watchlist ni former President Duterte. So yan mga kababayan, yan po ang isa sa mga bumati. Sa mga bumati kaya General Torre. Eto pa, isa pa mga kababayan, no? Eto naman pong si Dilima, binati si General Torre bilang bagong PNP chief. Sabi niya po, I have full confidence. Yan, no? Kita niyo na. Si Dilima po ay na-convict po ito bilang sa drug-related, di ba mga kababayan, nung panahon po ni former President Duterte. At ngayon nga po ay parang medyo malabo na. Kasi binawi po yung yung pagkaka-absuelto niya. So, binati ni Congresswoman-elect Laila de Lima si CIDG Chief General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. No. Ang mga bumabati po kay General Torre, I'm not implying anything. What I'm trying to point out, i-share ko lang po itong sinasabi nila ni de Lima. No? Si de Lima din po ay connected sa droga, mga kababayan. Isa na nga lang po baka mamaya makakita tayo, i-share din po natin, okay? Pag si General Torre ay binati po ni Kerwin Espinosa.
Di ba? Oh. Mamaya, baka merong lumabas na greetings coming from Kerwin Espinosa. Congratulations po, General Torre, right? Mhm. Congratulations po, General Torre. Anyway, antayin lang po natin. Baka mamaya may lumabas coming from Kerwin, di ba? Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto. Eto ang mga nagawa ni General Torre, no? Ang bagong PNP Chief, Police Major General Nicolas Torre III. Eto po mga kababayan. I-zoom in lang natin para medyo mabasa natin, no? Una, sabi po dito, pinangunahan ng pag-aresto at pag-turnover kay ito talagang number one niyang accomplishment, di ba? Pinangunahan ng pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan, no? Ito pa, pinangunahan ng pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy matapos ang 16-day operation sa KOJC compound sa Davao. Ano pa? Ito pangatlo mga kabayan, itinalagang Criminal Investigation and Detection Group Director noong September 2024, last year po ito, no? Yun nga po, after po ng paglusob nila doon sa KOJC, no, nang makuha na po nila si Pastor Apollo Kibuloy, doon na-promote si General Torre bilang chief, no? Ng Criminal Investigation and Detection Group director, naging director na po siya mga kababayan. So ito po ang pang-apat, nanilbihan bilang acting director ng Davao Regional Office, Police Office. Last year din po ito mga kababayan, no? Nung di ba papalit-palit na lang yung mga director, di ba, sa Davao. Isa po siya sa mga pumalit doon. Naging Quezon City Police District Director noong August 2022. Yan ito pa. Dating Director ng Communication and Electronic Services ng Philippine National Police Headquarters. Yan. Ito pa mga kababayan. Dating Regional Director ng Operation sa National Capital Region Police Office. Yan Dating Provincial Director ng Samar Provincial Police Office noong 2017 hanggang 2019. Di ba? So dito na siguro siya na persona non grata mga kababayan. No? Etong sa Samar, di ba? Kasi di ba sa Kalbayog, Samar, na persona non grata po si Police General Torre. Bakit hindi nilagay dito? No? At ito pa, miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagtupad, class of 1993. Ayan mga kababayan ang mga nagawa ni PNP Chief Torre. Siyempre, number one po sa kanyang mga nagawa ay yung pag-aresto kay former President Duterte at pag-aresto po kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ang balitang ito mula po sa Daily Tribune. ADB commits $40 billion to boost food security. Nako. Asian Development Bank, ito yung ADB mga kababayan, no? Commits magkano kaya ito sa peso, no? Food security, baka ito nang gagamitin para ayudahan yung 20 pesos na kilo ng bigas mga kababayan. Itong 40 billion, napakalaki naman ito. $40 billion. Sana mapunta to lahat sa food security. Hindi sa mga kung kani-kaninong bulsa, no, mga kababayan. Kasi uutangin ito, taong bayan ang magbabayad. Tapos minsan hindi ginagastos lahat para sa kung ano man ang pagkakagastusan. Yung iba napupunta pa sa mga mabubuting kamay, no? Okay? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, paglalatag ng articles of impeachment sa Senado inurong ni Senate President Chis Escudero sa June 11 sa halip na June 2. Nako, marami na naman po ang iinit ang ulo nito. Lalo na po yung mga House prosecutor, no? Prosecution panel na sina including Dilima and Jokno. Ano kaya ang masasabi nila dito?
Nako, iinit na naman ang mga tenga at ulo ng mga ito mga kababayan. Anyway, eto last po natin pag-uusapan at i-play na po natin yung video. Napakaganda po ng mensahe or statement na ito ni General Magalong. Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaction to. Ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. No? Takot lang. No? And then when I started campaigning and doing the house-to-house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung paano kung minsan nag-disrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga drafter, Duterte kami. And tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami na hubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayo mga narcopolitics at mga maralaking mga business well-known businessmen na involved na rin sa drugs. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Yeah. So yan mga kababayan, no? That is the reason why yung kahit nandun sa dahig, no, si former President Duterte, namamayagpag yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Because of what he did na hindi pinahahalagahan ng ibang tao. No? Maybe they are concerned because some of their families, relatives are victims. Sinasabing biktima. Pero take note mga kababayan, before pa magsimula ang war on drugs, no, pinaalalahanan na kayo. At maybe, we voted former President Duterte because we want war on drugs. Tapos ngayon, ganyan ang isusukli. Anyway, nandyan na yan eh. Sa bagay, sabi nga ni former President Duterte, ipa-juice na lang eh. Diba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Ito na, panoorin po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di mo na balitang kahit anong pilitin yung pagbanguhin ng iyong pangalan ay aalingaso pa rin ang tunay ninyong mga baho. Hindi na rin yung maluloko pa ang taong bayan dahil ang mga Pilipino sobrang gising na sa katotohanan. Mukhang may masisibak na naman at tila bilang na ang mga araw ni Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office at ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source ng Politico.com ay humahanap ng Malacanang sa posibleng kapalit ni J. Ruiz na mas gusto raw kasi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas may alam pagdating sa management particular na sa media operations. Noong February lang nang ma-appoint si J. Ruiz bilang PCO chief, pero sunod-sunod na ang controversial agad ang bumabalot sa kanya at sa ahensya at ang pinakahuli ang panukala nitong higpitan ang accreditation requirements para sa Palace Press Corps. Pero bagong lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, mukhang tila hindi na talaga mapipigilan na nagkalabasan na ng mga baho ang nasa Malacanang matapos ang kumpirmadong balita na inilabas ng Abante News sa kanilang official website na di umano'y may masisibak na naman sa gabinete ni Pangulong Eto mga kababayan, I have a feeling, no, na magiging kasi nung una, 'di ba? Sabi ko kung nanonood kayo sa mga vlogs natin mga kababayan, sabi ko baka si General Torre po ang pumalit kay General Marbel. 'Di ba? Kasi nakikita natin, itong dalawang ito ang palaging masigasig sa di ba? Laging masunurin sa presidente, 'di ba? Ngayon, I have a feeling mga kababayan that the next chief of communication ng presidente would be Yusek Castro. Ayan mga kababayan,
malakas lang ang ano ko kasi tinanggihan ni tinanggihan ni Antoinette Taberna, 'di ba? O ngayon, naghahanap po sila ng talagang merong tapang kung baga. Tapang naman talagang hinahanap nila. Tapang na at kapal ng muka pagdating po sa PCO, di ba? And all those character description ay nandyan na po kaya Yusek Claire Castro. Oh, kaya that's why, President Bongbong Marcos Jr., huwag ka nang maghanap sa malayo. Nasa malapit lang naman ang hinahanap mo. And she is always shining like a star. Di ba? Yan na. Nandiyan na sa malapit nyo. Si Yusek Castro na po yung hinahanap ninyo, di ba? Oh, maybe kayong mga kababayan, mag-a-agree kayo sa sinasabi ko. Or maybe not. Whatever your opinions, you have the right, no? Oh, ito, panoorin na po natin to. Bongbong Marcos Jr. From Abante News, hindi pasado kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ruiz tagilid na sa PCO. Maaring bilang na ang araw ni Communications Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office or PCO na halos 3 buwan simula nang maupo sa pwesto. Ayon sa escoperonapolitico.com ay tahimik na naghahanap na umano ang Malacanang na posibleng ipalit kay Ruiz na tinalagang lamang na PCO noong February 2025. PBBM reportedly wants someone with strong management chops and particularly in handling media operations. Unfortunately, Ruiz hasn't delivered on the front. Ang sabi ng source, si Ruiz na dating ABS-CBN reporter ay kaapat na PCO chief sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang senyales sa walang forever sa nasabing tanggapan. So yan mga kaubayan, pang ilang PCO chief na kaya itong magiging maha-hire ngayon, di ba? Kasi palaging pinapalitan, dahil hindi nila gusto siguro yung pamamahala. So I think ang magtatagal lang dito kapag na talagang nagkatotoo yung feeling natin, maybe it is Yusek Castro. Kasi masigasig po si Castro pagdating po in terms of communication. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.